Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Diyos Maria ng hapon po, Bicolanja. Magandang hapon po sa ating mga kumarit kumpare na kumakain sa mga oras na ito at nagli-late lunch. Ganon din po sa mga kaibigan natin na nakatutok, ating mga katiwala listeners. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome sa hapong ito. Welcome sa aking bahay. Tuloy po kayo sa aming home sweet home at sana'y patuloyin niyo rin kami sa inyong mga home sweet home. Ako po si Ate Ani dito sa programang Home Sweet Home na inyo pong napapakinggan tuwing Sabado 1:00 hanggang 2:30 ng hapon. And of course, sa ngalan po ng aming station manager Father Kevin Fonasher at ng aming kuyang Father Nil Aranas at ganun din po 10 ng aking mga kasamahan sa technical side si Kuya Mac Max at ganun din po baka sa first half yan mamaya si Kuya Hill. Oh, tama ba? Okay, first half. And then, nasa News Center po, ayan, maraming salamat sa inyong pagtutok. Happy birthday muna sa mga kaibigan natin na nagdiriwang ng kanilang mga birthday. Bago ko makalimutan, nag-birthday pa lang po ang aking ihada, inaanak sa kasal, si Miss Maricar Basalyote. Ayan, so Miss Maricar Basalyote. Okay, Loria Basalyote. Happy birthday kahapon yan. Sino pa ba yung mga nag-birthday? Siyempre ako nag-birthday ako nung 25th, Kuya Mac. Pero ano na yon, nag-ano tayo noon, birthday leave tayo noon. Nag-birthday leave tayo noon. Okay, so ayan, sige. Sa lahat po ng may mga ipinagdiriwang sa araw na ito, happy celebration, whatever that is. Sana kayo ay mapayapang nagdiriwang ng mga milestones sa inyong mga buhay, sa inyong mga bahay-bahay, at sa inyong pamilya. Maganda po yung ganyang mentality, no, na we celebrate little joys, little milestones, yes. Halimbawa, yung anak mo nagsalita ng isang word na buo, 'di ba? Yun ang una niyang sinabi. That's a milestone. Only it's a little milestone, 'di ba? So, yun po mga katiwala, maganda yan sa loob ng pamilya na marunong tayong mag-celebrate. Lalo na po ngayong mga panahon where everything seems to be so depressive. Ano po, kahit tumingin ka sa Facebook or sa TikTok or kaya sa YouTube, manood ka ng balita or anuman sa telebisyon, makikita mo ang iba't ibang nangyayari sa buong mundo. Mga nakakalungkot na balita, nakakaiyak, nakakagalit, no? Lahat 'yon, kumbaga, nakaka-trigger ng emotions natin, ng ating emotional kumbaga thermometer, okay? So, matuto tayo mag-regulate ng ating emotion. Ano? Matutong mag-regulate ng ating emotion. Ibig sabihin, yes, nakakagalit. Yes, nakakalungkot. Yes, nakakayamot. Yes, nakakaiyak. Pero, kailangan nating huminga ng malalim kasi may mga bagay na talagang ang pinakamadali ay ang pagtanggap na ito ay nangyayari. Pansamantala. No? Hindi natin yan ito-tolerate. Pero as of the moment, yan lang muna ang pwede nating gawin. Yan lang muna ang pwede mong gawin. Ang huminga ng malalim at magbuntong hininga. At tumingin sa langit at tawagin ang pangalan niya. Very cliche, but it helps. Very cliche, but it helps. When everything seems to be so depressive, when everything seems to be heavy and difficult and wearing us out, mabigat na sa pakiramdam, mabigat sa isip, mabigat sa puso, magaan ang bulsa kasi walang laman. No? Wag na muna pong tingnan yung mga ganon. Hindi ko sinasabi na tuluyang wag tingnan. For the moment, no? For the moment. Parang pahinga lang, parang pause lang. No? Parang tulad yan po nang naglalaba ka. Tapos sugat-sugat na po yung kamay mo, no? Sugat-sugat na halos yung kamay mo. Pag ituloy-tuloy mo yan, lalong lalaki yung sugat, lalong masisira ang kamay mo. So, kahit ayaw mo dahil sayang ang init ng araw, wala ka ng time na gawin yan,
hindi mo na alam kung paano mo pa yan isisingit sa schedule mo the following day. Kahit napakahirap magdesisyon, no? Kung tingnan mo yung kamay mo, dumurugo na yan, pulang-pula na, pag ituloy-tuloy mo yan, lalong masusugat, lalong magkakaproblema yung kamay mo. Pero pag itigil mo yan, papagpahingain mo muna ang kamay mo, lagyan mo ng betadine, parest mo muna ng konti. Totoong hindi mo na ituloy ang goal mo for the day, pero pinakinggan mo muna ang sarili mo. Ganun po yung dapat nating gawin. Pakinggan ang sarili, no? Okay lang, paminsan-minsan, maupo at tila baga, wala kang gagawin kundi maupo. Kasi when you sit down with yourself, with your own very self, that is loving the self. So don't think na wala kang gagawin pag naupo ka dahil pagod ka na. Pag naupo ka lang kasi galit ka. Pag naupo ka kasi parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo, na overwhelm ka na. So uupo ka lang na wala kang gagawin, you will just simply say, wala akong gagawin ngayon. To be honest, yan ang pinakamalaking regalo mo sa sarili mo. Yung wala kang gagawin kasi pagbibigyan mo lang ang sarili mo kasi pagod na siya. That is the greatest decision that you have made so far for your own self. For your own self. Kasi hindi po natatapos ang problema. I mean, hindi nauubos ang problema, hindi nauubos ang bigat, hindi matatapos-tapos ang mga issue, para yang lalangawin. Pero kung marunong kang magsabing, ayoko na, tama na, ayoko nang ganyan, dito lang muna ako. That is self-care. And never feel guilty about it. Do not even explain it to people. You don't have the obligation to explain it to people. That is self-care. That is self-love. And you are doing greatly. Ganun po yun. Hana. Okay, sige. Diyan lang muna po kayo mga katiwala. Magbabalik ang Home Sweet Home 1:15 ng hapon. Sige, tuloy-tuloy. And speaking of kanina na sinabi ko, hi Ma'am Jo, kumusta? Get well soon kay Aa. Ayan, so Ma'am Jocelyn Aguilar na nag-aalaga sa kanyang bunsong anak. O, ano lang yan? Lagnat laki lang yan. Love not lucky. Okay. Love not lucky lang yan. Kaya ganun. So anyway, speaking of self-care, no? Kaya yung pong pag-uusapan natin ngayon mga katiwala, mga kamami, mga kapwa ko, nanay, na medyo nararamdaman na po yung bigat ng mga nangyayari sa bahay at sa buhay. Ano po, kasi whether we like it or not, iba talaga po kasi ang capability ng nanay mag-absorb nitong mga emotions sa paligid. Kasi nga, in itself, nurturing talaga tayong mga nanay. Kaya ramdam natin yung nararamdaman ng mga anak natin. So, ramdam natin yung kung meron man silang mga binibitbit na problema or meron man silang mga dinadamdam, yung mga ganun. So, nagigets po natin lahat yun. Ano? Kaya minsan, pag hindi tayo magkokontrol sa isa't isa, sabog, ang nangyayari po, yung mga naa-absorb natin sa trabaho natin, sa society, halimbawa, naglakad ka, may nakita ka dyan na isang bagay na naka-disturb sa'yo emotionally or mentally. Kung hindi mo siya ma-process ng tama, hindi mo siya ma-regulate, ika nga, bit-bit mo yan hanggang makarating ka sa bahay. So, kung uminit ang ulo mo doon sa nakita mo, pwedeng pag-uwi mo sa bahay, mainit din ang ulo mo. Kung nakita mo yan na lungkot ka, pag uwi mo sa bahay, pwedeng malungkot ka din. Pero kung masaya ka, pag uwi mo sa bahay, masaya ka din. So, yun po ang ibig kong sabihin. Kasi hindi naman po tayo, parang rubberized na hindi natin na-absorb lahat yan. Kaya malaki po talaga yung tulong kapag before tayo umuwi sa bahay, before tayo pumasok sa bahay natin, dumaan muna tayo ng simbahan, magsimba muna tayo, magdasal muna tayo ng konti, maupo muna tayo dyan sa harapan ng banal na sakramento, doon tayo magpagpag, doon tayo mag-express ng ating mga saloobin,
para pag-uwi natin sa bahay, diffused na siya ng konti. At pag-uwi natin sa bahay, biyaya ng Diyos ang bitbit natin, grasya ng Diyos ang dala natin. Ganun sana, ganun sana yung dapat nating ginagawa. Kasi ang hirap mag-damage control. Siyempre, tao lang din tayo. Pag minsan iisipin mo, bakit parang ang init ng ulo ko? O, 'di ba? Bakit parang nag-away-away na lang kami palagi? So, pag titingnan mo yung mga naging dahilan ng inyong hidwaan, ng inyong miscommunication, it was just a petty thing, no? Bakit masyadong heavily or emotionally charged? Kasi ang dami mong mga bitbit, ang dami mong mga karga. Kaya ano ba yung pwedeng gawin? Yung sabi ko nga kanina, number 1 yung deep breathing, yung paghinga. No, may napanood ako na sa TikTok ng isang bata, tinuturoan niya yung nanay niya kung paano mag-regulate ng emotion, saka yung tatay niya. Okay, sabi niya, Dad, breathe, breathe. Bulol kasi siya. So, hinga. So, hingang malalim, buga. Ganon. Nakakatulong po talaga yan. At hindi lang nga yan sa emotions. Kahit po kunyari feeling mo nag-hyperventilate ka or nag-hypertension ka, yung parang feeling mo tumataas ang tumataas ang presyon. Yan. So, breathing po can help, can mitigate. So, syempre, hindi yan pampalit sa gamot. Pero kahit papano, hindi ka magpapanik, makakalma ka. So, importante po yung hinga, no? Yung hinga. Pag napapansin niyo po, pag galit ka, halos hindi ka huminga, parang nakataas yung yung mga balikat mo, tapos para kang boksingero na parang ready ka to punch anytime. Pero pag nag-breathe out ka, pag inihinga mo yan, nadi-diffuse. So parang balloon na pag masyadong punong-puno ng hangin, konting pressure lang sasabog, 'di ba? Ganon siya. Pero kung dahan-dahan mo siyang dinifuse, ayan, makaka-release siya. Kailangan po nating lahat yan. Hello po kay Sister Eder Narciso, kay Ima. Nag-birthday ito. Happy birthday, belated Ima. And si Manay Mita Fulo, nanonood sa atin from Bulgusan. Hello po sa aking mga kapatid at pamangkin at kaibigan dyan. Kay Lola Liling, kay Tito Levi, kay Tita Jingjing, kay Kuya Iton, kay Kuya Gab, kay Kengkeng, kay Ate Mita, kay Manay Ilay, kay Lola Liit, kay Manay Karen, ayan, kay Tita Lloyd, at sa mga babies ninyo lahat dyan, at sa mga katabing bahay, ayan, isigaw mo Ate Mita. Suguon mo tabi si King na magtindog sa labas tapos sabihin, pinapa-regards po kamo ni Tita Ani. Ayan, ganun. Okay, sige. So maraming salamat sa pagsilip sa inyong lahat and biyayaan sana po kayo ng Diyos. So yun po, makakatulong malaki ang paghingang ng malalim. Paghinga ng malalim. Kumbaga you don't need space. You don't need to go elsewhere. You don't need to go out of your house. Wherever you are, you can do this. Simple act, but it matters a lot. Subukan nyo po yun. Subukan yan. And ako, alam ko na I have a very short temper. Alam ko po talaga yan. Ang ako ay, siguro ang akala ng iba, magrabe ang patience ko. Kasi, totoo, stricta ako sa classroom, pero never pa akong magwala kumbaga sa classroom. Kasi kailangan mo yun, hindi pwede yun. Kaya lang ang tendency minsan, pag nandun ka na sa pamilya mo, di ba pag nakaka-relax ka na, ang family mo minsan ang na tumatanggap ng mga controlled moments mo. Kasi pag nasa pamilya ka na, parang hindi ka na nag-iisip